Sabi mo, alam mo, ilang Pilipino magkasakit? Ilang Pilipino magkasakit na walang pera? Ako ang uminom ng lahat ng tabletas na yan. Gandang proposal yan ni Senator Go. Mayor, following the recent 6.8 quake that hit parts of Mindanao, would you support the creation of Department of Disaster Resilience as pushed by Senator Bongo to be more proactive in disaster preparedness and response and have a faster return to normalcy? Parang one lead agency na lang, meron na silang pagkain. Kasi dito DSWD ang papasok eh. Pwede papasok later, pero itong disaster, it's a one-stop shop. Ika nga. Yeah. Pagka may disaster, punta, magandang proposal yan ni Senator Go. Isahin na lang ang ano, yung mga Tactical bill, pati yung mga rescue dyan. para mabilis. Ganito rin yung ginawa ninyo, Mayor, sa ano yung sa super ano yung project ni Senator Bongo ngayon na lahat nandoon na sa health, Mayor. So yun doon. Sa ano kasi, alam mo kasi noon, pag isang Pilipino may daladalang reseta, hindi, mapupunta, isa rin yan. Pero unahin na natin, first things first. May pasyenteng Pilipino, karamihan naman talaga mahirap. Punta sa ospital. Pagdating doon, titignan kung for confinement, serious, pasok, admitted. Pero bigyan ka ng ano, resita, tapos bilihin mo. Ngayon ang resita, kung wala doon sa pharmacy doon sa ospital mismo, libre yon. Pero kung wala, bilihin mo. So magkakandahirap ka ngayon. Punta ka pa ng DSWD, pamasahe ka pa, to and fro. So ito ang gawin na ang ginawa ko noon nung mayor ako. Naglagay ako ng lahat ng opisina City Health, kung anong kailangan, DSWD, nandoon na. So yung pasyente doon na sa ospital mismo, nandoon na yung opisina. Hindi siya maglakad-lakad. Hindi na, ganun ang Malasakit Center. Kawawa yung average Pilipino kasi magdala-dala ng reseta, Maynila, traffic masyado, pupunta pa siya pa doon sa DSWD kung maghingi ng kung saan sa maghingi. Sa mga congressman o sa mag-travel, ang traffic lang, isang araw na. Pag nakuha na niya yung medisina o pera, kung may magtulong, pagdating niya sa ospital, patay na yung pasyente. So, balik na naman siya uli para sa punerarya. Kawawa talaga. So, yun ang magandang ano ngayon, project ninyo na pinagpatuloy ni Senator Bongo, ang Malasakit Center, all-in-one na. Hindi ang tao, hindi na... Wala. Kaya nga pumunta dyan sa ospital na gobyerno kasi walang pera eh. That's the reason why. Kung hindi punta yan dyan sa mga Davao Docs na... Kaya pumunta dyan sa inyo kasi naghingi ng tulong. Pero ang gobyerno may medisina. Kaya lang, ayawan ko kung bakit na may... Siguro wala dyan sa pharmacy doon sa dyan sa loob ng ospital. Pero it would really be a crime, a serious crime, I would say, na kung pabilihin mo ang isang mahirap na Pilipino in spite or despite the fact that merong medisina dyan sa
Mm. Kung nagtipid-tipiran kayo. Kaya meron akong isang panahon, pastor. Itong kuha, question ako. Mm. Kasi nag-abot ata ng almost 400 million. Yun. Naduda sila. Mhm. Nung tinanong nila ako, gusto kong tanongin na ganito. Sabi ko, puro medicine na yan. Well, I wanted to be sarcastic about it. But sabi ko, gusto kong sabihin, ako ang uminom ng lahat ng tabletas na yan. Sabi ko, alam mo, ilang Pilipino magkasakit? Mm. Ilang Pilipino magkasakit na walang pera? Mm. Ay, nako. Ilang Pilipino magkasakit na may pera? Wala yan. Konti. Almost 1%. Mm. Pilipino na magkasakit, walang pera.